Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoong namin Diyos, kasiyan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Turo ng Inang Birhen ay tuklin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalong sa banal na piging ng buwan. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria ng Rosario. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipunin. Ipinasakop kayo sa iba, pagkat ginalit ninyo ang Diyos, nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya. Nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pigati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, mga kalapit bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos sa matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinagbihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni numan ng aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarurusahan nga niya kayo. Ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan, pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ulitin po natin. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat na roon nilikha tugon. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Siyon kanyang ililigtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aarihing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira tugon. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
ipinahayag niya. Hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba. Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Sabado ng buwan ng Oktubre at ngayon po ay paggunita natin sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sa puntong ito ng buhay natin, marami po sa atin ang may edad na, mga tumatanda na. O kaya kahit itong mga bata, naisip na ba kung mapupunta ka ba sa langit? Naiisip niyo ba yun? O ayaw niyo pa rin? Hindi niyo talaga ini-entertain yung langit? Kahit na naririnig natin sa Ebanghelyo, sa mga misa, ang paalala sa tao na mayroon tayong kalalagyan. Pagdating ng paghuhukom, mayroon tayong pupuntahan. Kasi hindi dito nagtatapos ang buhay. Mayroong buhay pagkatapos nito. At nakadepende kung ano magiging buhay sa kabila sa ginagawa natin ngayon. Kapag hindi natin iniisip kung saan tayo mapupunta, malamang hindi natin bibigyan ng importansya ang mga ginagawa natin ngayon. Mahirap pong magsisi sa huli. Magsisi ka man, huli na. Kaya tingnan po natin na dahil ang tanging hangad ng Diyos ay ang tayo po ay makabalik sa langit. Yan din ang dahilan kung bakit ipinanganak si Jesus. Sabi po sa atin nung Lunes, kung babalikan po natin, no? Sabi ni Jesus, tandaan ninyo ito.
Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kasi ito yung bahagi na tinatanong ng mga alagad, no? Sino ba ang pinakadakila? Ang isip ng tao minsan, dahil ang tingin niya mataas na siya, kaya madaling sumuway sa Diyos. Madaling tumalikod sa Diyos. Hindi ko na kailangan ang Diyos. Kasi okay na ako, magaling na ako. Yung mapagmataas. Kaya binabalik sa atin na maging katulad ng mga bata. Yung nakadepende lagi sa kanyang ama. Noong Martes, ang paalala sa atin, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. May mga tao noon na ayaw siyang tanggapin, ayaw siyang patuloyin sa kanilang bayan dahil alam nilang pupunta sa Jesus sa Jerusalem. So nandoon pa rin yung kanilang mga karanasan noon pa na hindi nila nakakalimutan. Kung kaya maging si Jesus na naparito para magpahayag ng paghahari ng Diyos ay tinanggihan pa rin nila. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kapag tayo'y tinawag ng Diyos at sumunod tayo sa Kanya, diretso lang ang tingin. Hindi pwedeng lingon ng lingon sa nakalipas, lingon ng lingon sa nakaraan. Matuto tayong mabuhay sa kasalukuyan na nakatingin sa hinaharap. At ang hinaharap natin ay langit. Para makarating tayo doon, diretso lang ang tingin. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Kahapon, sa pagpapatuloy po nito, no, kung saan ay pumili pa siya ng 72 na isinugo niya ng dala-dalawa. Ang sabi niya, paalala niya sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Isang bagay na dapat na maintindihan din natin na hindi tayo ang dapat na nakikilala. Hindi tayo ang sentro ng ating ginagawa. O ano mang mga paglilingkod natin, huwag nating hayaan tayo ang maging center of attraction. Kundi dapat maging malinaw na kaya tayo naglilingkod, isinugo rin tayo ng Diyos para sa paghahari ng Diyos. Kaya kung tanggihan ka nila o i-reject ka nila, huwag magdadamdam. Hindi pwedeng balat sibuyas kasi hindi mo kawalan. Kawalan nila kapag tinanggihan nila ang pagpapahayag mo sa kanila ng mabuting balita. Ngayon, matapos ang misyon ng mga alagad, sabi nga po, no, nagbabalik sila at tuwang-tuwa sa kanilang mga karanasan. Talaga na-amaze sila sa mga nangyari dahil sa pangalan mo, sabi nila, no? Dahil sa pangalan mo, nakakapagpalayas kami ng masasamang espiritu, nakakapagpagaling kami ng mga may sakit. No? Parang ang galing, ang saya lang. At natuwa din naman si Jesus. No? Sabi niya, nakita ko ang pagbagsak ni Satanas, parang kidlat. Pero sabi ni Kristo,
magalak kayo. Hindi dahil, no? Mahalaga po ito, no? At sana maintindihan natin. Hindi dahil sa suko sa inyo ang mga masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. So, may mas masaya pa, mas ikagagalak pa natin, bukod doon sa mga nagagawa mong kamangamangha. Kasi hindi lahat ng nakakagawa ng mabuti sa kapwa, tumutulong sa kapwa, nagbibigay sa kapwa, ay napupunta sa langit. Kaya yun ang dapat nating tiyakin. Ano ang mga ginagawa ba natin ay magdadala sa atin sa langit? Kaya nga tanong ko kanina, naiisip nyo ba na mapunta sa langit? Kasi kung hindi rin lang naman, wag na tayong magsimba. Kasi hindi lahat ng nagsisimba napupunta sa langit. Mabuting gawain ang magsimba. Kaya nga binigay din sa atin si Maria. At si Maria nagbigay sa atin ng isang tulong, gabay, ang pagrorosaryo. At ang pangako niya, ang sinumang maging tapat sa pagdarasal ng Santo Rosario ay hindi niya hahayaang mapunta sa impyerno. O tutulungan niya, no, ang mga kaluluwa, ang mga naging tapat sa pagdidibosyon ng Santo Rosario, tutulungan niya. Nandyan lahat. Pero kailangan ikaw nga, naiisip mo ba? At kung iisipin mo yon, gusto ko mapunta sa langit, so binigay naman ni Jesus ano ang mga dapat nating ginagawa para makarating tayo sa langit. Hindi lang basta yung ginagawa, kundi yung ugali natin at yung ating mga nararamdaman. Kailangan magtugma. Kailangan ito na nagdadala sa atin sa langit. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin natin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa kabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inlalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan para maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala na Eukaristiya
na sentro ng Kristiyanong pamumuhay, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga minsang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan
ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalawalatian sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsilod. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis pilieve, a te suspiramus,
Yementes et lentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et ia Jesum benedictum, fructum ventris tui, nobis, os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. Of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ, our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning po. Magandang umaga. Nuestra Señora de Soledad, inang mapakit ang mga hirap, nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag kapabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay arito, ang anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, mata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.